Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao at saan mang lupalop ng mundo. Ito na naman po tayo sa another night of learning. Yan. So sa mga naririto na po, hopefully nakapaghapunan na kayo dito sa Pilipinas o kung nasa ibang bansa kayo ay nakapag-agahan na po kayo. Yan. Pero bago tayo mag-start, siguro mas maganda, pusuan po na po natin and share natin yung mga yung link or i-mention nyo na po yung mga kagrupo nyo, business partner nyo na gusto pang matuto para maging successful sa business na ginagawa natin. Yan. So, bago ako mag-start, syempre, marami ng viewers ngayon. Ang maaga na naririto ngayon, mention natin yung mga iba. Yan, katulad ni Melba Aribado. Good morning, Easy World. Sabi niya, Janice Rodas, hello, watching from UAE. Wow. So, may mga viewers tayo from the Middle East. Mency Istudillo, good morning, watching from Ayala, Alabang. Wow, medyo malayo-layo, ano? Okay, sino pa ba? Mac Angelo, good morning po, pa-shoutout po. Team Japan po. Wow, nandito rin tayo sa Japan. Watching from Mandaluyong, Tindok Jen K po. Yun, so, since training natin ngayon, maganda po ay siguro nakahanda na ang mga ballpen papers natin o kung ano man meron kayo dyan, baka meron kayong mga recorder kasi baka may mga mababanggit tayo dito na magagamit nyo sa business nyo. Hindi man ngayon, pero habang ang grupo mo ay lumalaki, yan, probably kakailanganin mo. So ang pag-uusapan natin tonight is about the 5 important aspect of leadership. Yan. Ano ba yung mga 5 aspeto na kinakailangan meron ang isang leader? Yan yung pag-uusapan natin tonight. So check ko muna ha. Yan. So nasa ano na tayo? Nasa 400 viewers na tayo. Probably yung iba yan, medyo mahina, sabi, mahina daw yung mga signal nila sa kanilang mga lugar. Yan, so hanap po kayo ng may mga malalakas na signal. Sayang naman po kung makakaligtaan nyo. Pero hindi naman to ite-take down yung training natin tonight. Pero mas maganda, habang ongoing, nakakapanood po kayo. Yan, so start tayo. What are the 5 important aspect of leadership? Ano ito? First off, is about character. Yan, pag-usapan natin is about character. Yan, isa sa dapat meron ng isang leader is about character. Sabi nga, character is like a house. You will never know how it was built until it goes through a storm. 'Di ba ang bahay, 'di ba hindi mo malalaman kung matatag to, matibay hangga't hindi dinadaanan ng isang bagyo. Yan, mapapansin nyo po, pag may mga bagyo, kuminsan mapapansin nyo sa mga probinsya, may mga bahay na itinatali pa yung bubong. Yan, itinatali, nilalagyan ng mga bato, pinapatungan, at dito lang kayo makakakita, lalo sa Pilipinas, ng isang bahay na may gulong sa bubong. Yan, hindi natin alam bakit nila nilalagyan ng bubong. Pero, syempre, pag may bagyo, inililipad yung mga bubong. Tama? Kaya nilalagyan nila ng pabigat. So ngayon, matetest daw natin ang character ng isang leader sa pagdumaan yung mga pagsubok. Yan. Alam nyo ba, pag kayo nakapag-build ng grupo, pag nakapag-build kayo ng grupo, sangkaterbang mga testing o mga pagsubok na dumadaan sa grupo natin. There are people under you na nililid nyo ng mga pasaway, katulad niyan, di ba? Yan, mga bagyo sa tawag dito sa grupo natin, mga pasaway, yung ayaw makinig, paano ba i-handle ang isang tawag dito, isang pasaway na distributor. Yan. So dito natin malalaman kasi maraming nagtatanong sa akin paano mag-handle ng tao, ng isang nasasakupan natin. Yan. Doon din natetest actually ang isang leader, yung sa karakter niya. Siya ba ay, kumbaga, pagpasaway ba yung nililid mo, ikaw ay madaling magalit? Yan. O baka naman ikaw ay nananapak, something like that, di ba? So doon natin natetest. So ang isa sa pinaka-importante na meron ang leader, ano ba yung character na meron siya? Yan, doon natin matitest ang isang leader. Okay? So sabi nga, earn the respect by modeling the way. Yan, ibig sabihin, ang respect actually is you have to earn it. Yan, hindi mo pwedeng sabihin sa nasasakupan mo, respetuhin niyo ako. No. Dapat nakikita yan sa isang leader.
Rerespetohin ka ng nasasakupan mo pag nakita nilang karapat-dapat kang respetuhin. Yan. So as a leader, kailangan maipakita mo yung isang character ng leader sa nasasakupan mo para respetuhin ka. Baka naman, isa kang leader na sinasabi mong leader ka, pero yung pinapakita mo sa nasasakupan mo ay hindi ka respeto. Yan. So you have to earn the respect by modeling the way. Imo-model mo. Ipapakita mo sa kanila. Okay? Do hope nagkakaintindihan tayo doon. Next is integrity. Sabi nga, integrity produces trustworthiness. Ikaw ba ay katiwa-tiwala? Yan. Isang integridad ng tao na dapat mong alagaan. Tandaan nyo to guys, as a leader, tandaan nyo to. Iisa lang ang pangalan nyo. Huwag nyong dudungisan. Yan. Kasi doon nakasalalay kung ikaw ba ay sa mga susunod na panahon ay pagkakatiwalaan pa ba? Yan. Kasi kahit sa maliit na bagay, pag nasira ang pangalan mo, yan, probably darating yung time, baka hindi ka na susundin ng mga nasasakupan mo. Kaya, huwag kang magtataka, may mga times na, bakit ako hindi sinusunod ng mga nasasakupan ko? Bakit hindi nakikinig itong mga nasasakupan ko? Probably, minsan, tawag ito, ang problema, hindi ko minsan doon sa nasasakupan eh. Minsan ang problema sa'yo as a leader. Baka mamaya yung ipinapakita mo, hindi ka tiwa-tiwala. Yan. Isa pa sa integrity natin, yung huwag tayong mandaraya. Yan. Huwag nating dadayain yung mga nasasakupan natin. Sabi nga sa maliit na bagay o sa maliit na halaga, pag hindi mo na ipakita na ikaw ay katiwa-tiwala, habang buhay yan, baka dala-dala mo yan. Yan. So, as a leader, sa umpisa pa lang makita na yung pagiging trustworthiness. Yan, kasi yung integridad mo napaka-importante 'yon sa isang leader, 'di ba? Dala-dala mo 'yan. Kahit saan ka magpunta, pag ikaw ay trustworthy, talagang igagalang ka, irerespeto ka ng tao. Okay? Next, ethics. Dito sa ethics actually, ang dami nating pwedeng pag-usapan regarding dito sa ethics. Yan. Ethics katulad ng punctuality. Ano bang ibig sabihin ng punctuality? Yung maaga. Yan. Ibig sabihin parang ganito. Napag-usapan tayong oras, halimbawa, magmi-meeting tayo ng alas 3. Yan, alas 3. O, tapos dumarating ka ng alas 4. Minsan, nakikita doon ang karakter ng isang leader. Minsan, doon tayo nasisira. Dapat as a leader nga, lagi kong naririnig ito sa kasama kong isang training specialist na sabi nga, pag may usapan, halimbawa, usapan alas 4. Yan, dumating ka ng eksaktong 4, para sa kanya daw, late ka pa rin. Di ba dapat as a leader, kung alas 4 yung pinag-usapan, dapat as early as 3:30 nandoon ka na. Yan, kasi doon natin na ipapakita yung pagiging leader natin. 1, integrity. 2, ethics. Yan, yung pagiging punctual natin. Okay? O maaga. Tapos, sabi nga, avoid being complacent. Minsan masyado tayong relax. Minsan, masyado nating ipinagkakatiwala ang isang bagay sa nasasakupan natin. Na minsan, pag nagkamali yon, yung sisi mo na sa kanya. When in fact, naging complacent ka. Hindi mo nabantayan. Parang pinabayaan mo na. Minsan, kailangan nating i-delegate ang isang bagay, but that not necessarily mean na iwanan mo na. Kailangan nandyan ka pa rin na nag-guide, di ba? Ituturo mo siya, at the same time, kailangan i-guide mo siya doon sa sinasabi mo. Yan, hindi pwedeng iwan mo na lang siya. Yan, next. Yan, pag-usapan naman natin ang chart the course. As a leader, you must know how to chart a course. Yan. Kung alam niyo yung larong golf, yan, hindi ko alam kung alam niyo yung larong golf. Sa golf, di ba may course yan, yung tinatawag nilang golf course. Yan. Yung, sa golf course daw, yung tinatawag na caddy. Yan, yung caddy, yun yung nagbubuhat ng mga irons nung player, yung golfer. Yan, doon sa iron niya, may mga numero yan eh. May kanya-kanyang kapal, bigat, tapos yung lawak ng course o yung field ng golf course, alam na alam yon ng isang caddy. Yan, kumbaga, as a leader, dapat para kang caddy. Yan, ikaw ang nag-a-advise doon sa player kung anong klase ng iron yung gagamitin niya. Kasi magkakaiba yan. Kung gaano kalakas yung hampas mo sa sa bola. Hindi ko alam kung ang tawag nila doon sa golf ball.
kung gaano kalakas, di ba? Kung anong anggulo yung paghampas mo, nakasalalay ko minsan yan doon sa kadi. Yung kadi, dapat leader yon kasi alam niya yung nasasakupan. Dapat maging ganun daw tayo. Yan. Sabi nga, share a vision with a plan. Share a vision with a plan. Ibig sabihin, as a leader, kinakailangan meron ka ng vision. Halimbawa, kaya doon ay saludo ako sa ating visionary president. Bakit? Kasi si Doc Ed, nakikita niya yung visions, probably 5 years from now, 10 years from now, saan patungo ang company. Yan. Ngayon, yung vision na yon, isinishare niya sa atin. So as a leader, dapat meron kang ganun. Alam mo kung saan patungo yung nasasakupan mo. Saan mo ba sila dadalhin? Kasi napakahirap naman sumunod sa isang leader na hindi niya alam kung saan kanya dadalhin. Yan. Ibig sabihin ganito, pag may vision ka, halimbawa, 5 years from now, ganito kalaki ang grupo ko. Yan. Halimbawa, may grupo ako from Luzon, Visayas, Mindanao, at iba-ibang lupalop ng mundo. Yan. Ngayon, may nakikita kang vision na darating yung time, yung vision na yon, i-share mo ngayon sa grupo mo. Yan. Pag sinare mo sa grupo mo, kasi useless ang vision na hindi naman nagtitake ng action. Yan. Kasi bago ka mag-take ng action, yung action na yon, galing yun sa vision. So dapat yung vision na yon talagang matulis, talagang kitang-kita mo ano yung paroroonan, yung saan ba mapupunta ito. Yan. So as a leader, dapat may vision ka at kailangan mo i-share yon. Hindi pwedeng ang alam kasi ng iba as a leader, parang meron ka lang nasasakupan. Meron ka lang, may mga tao kang marami. Okay? So, minsan, may tao kang marami, pero wala ka namang vision. So, parang, kaya maraming grupo, may mga grupo na lumalaki, pero at the same time, darating yung panahon na maya-maya nawawala. Bakit? Kasi doon sa leader pa lang, may problema na. Okay? Ano yung isa sa problema doon? Walang vision. Hindi niya maipakita kung saan patungo yung grupo niya. Yan. So doon nagkakawendang-wendang tuloy ang isang grupo. Bakit? Yung nagli-lead, walang vision at meron probably vision, sinasarili niya at hindi niya sinishare sa nasasakupan niya. So as a leader, kailangan meron kang vision. Alam mo kung saan patungo ang nasasakupan mo, alam mo kung saan patungo, anong makukuha nila, ano yung magiging buhay nila 5 years from now, 10 years from now, dapat na isi-share mo na yon. At pag nag-take ng action, ito yung gagawin, ito yung gagawin, ito yung plano natin. Yan, ito ngayon. Hindi magti-take into reality ang isang vision without taking an action. Pero dun sa action na yon, kailangan may plano. Yan, kumbaga sa pagpapagawa ng bahay, na-vision out mo na ito ang itsura ng bahay mo. Ito itsura ng bahay mo. So, di ba may blueprint yan. Magkakaroon ng blueprint. Okay? So, na-vision out nung probably it's the architect, di ba? Siya ang nagdodraw, siya ang lalapat, guguhit, nung itsura, nung kailangang ipatayo, bahay man yan o building. Okay? And then, paplanuhin na naman nila yon. Yan, yung plano according doon sa na-vision out. Kumbaga kaya mapapansin niyo yung mga tinatayong mga building, kuminsan nakalagay na diyan yung date of completion, kung kailan matatapos. Kasi bakit? Tansyado nila yon kasi may plano. 'Di ba? Kung kailan itatayo itong posting ito, kung kailan gagawin yung first floor, second floor, third floor, planado lahat 'yan. Yan. So, yung vision, habang ginagawa ito, unti-unting nagka-come to pass. Bakit? Kasi pinlano. Yan. Kaya, pag hindi mo pinlano ito, yung vision useless. So, kailangan planuhin mo. Ngayon, as a leader ngayon, yung vision mong yon, isi-share mo yun ngayon sa grupo mo or probably you have tawag dito, mga core leaders. Isi-share mo sa kanila ito and then, paplanuhin nyo ngayon paano mag-come to pass yung vision mo as a leader. Ito yung mangyayari. Di ba? Halimbawa, ito yung mangyayari. Papakita mo sa kanila ngayon. Ngayon, ano yung mga kailangan nating gawin para mangyari itong na-vision out ko? Yan. So, napaka-importante yun sa isang leader. Yan. Ngayon, kung nag-uumpisa ka pa lang as a leader na nagtatayo ng grupo mo, ito ay isa sa pinaka-importante na dapat meron ka na alam mo mag-chart ng course. Alam mo kung saan mo dadalhin ang grupo mo. At yung tawag dito, yung vision na yon, gagawa nyo ng plano yon. Yan, halimbawa,
On the first month, ito na yung magiging resulta. On the second month, on the third month, on the sixth month, on the first year na pagtitake in action nyo, ito na yung magiging resulta. Yan yung sinasabi ng chart the course. Next, if you don't know how to chart the course, ask for help. Ibig sabihin, halimbawa, ang question, sir, bago lang ako sa gantong industriya. Hindi ko alam kung ano yung dapat kong gawin at ano yung mga kailangan pang gawin. Doon papasok ngayon yung tinatawag na nga mentors, mga coach. Yan, hahanap ka ngayon ng pwedeng tumulong sa'yo. Ngayon, may mga nagkakaroon ng problema. Ano yung problema? Sir, kasi yung nag-imbita sa akin, iniwan din ako. Yan, doon papasok yung, sino pa yung mga susunod? Doon sa taas. Kung wala, doon tayo papasok ngayon. Kaya nga ang company, di ba, nagtatag ng isang tinatawag na training team with our vice presidents. Di ba? Tapos meron pa tayong mga speakers bureau. Doon kami ngayon pumapasok. That's why may mga pagkakataon kami pumapasok sa mentoring. Yan. Bakit? Kasi marami tayong mga business associate na mga naiwan o naulila. Hindi naman nawalan ng magulang, okay? Ibig sabihin naulila kasi nga naiwan sila nung mga nag-imbita sa kanila. Probably, yung mga nag-imbita sa kanila, sila pa yung hindi tumagal. Doon ngayon papasok yung mag-a-ask ka ng help. Yan. Hahanap ka ngayon ng tulong. Kaya nga ang isa sa pinaka-importante at maganda ng nangyayari sa Empowered Consumerism, we have these kinds of trainings. At libre. Ibig sabihin, lagi ka lang dapat updated sa page ng Empowered Consumerism. Dapat updated ka kasi from time to time may mga trainings. Almost daily may mga trainings. Yan. So, doon naman tayo nakakakuha o natututo sa mga dapat nating gawin. Okay? Next. Okay. Competence to expertise. Yan. Continuous learning is necessary for a leader and a team. Sabi nga di ba? Learning is a non-stop process. Ibig sabihin, araw-araw may natututunan tayo. Yan, tanggalin natin sa kukote natin, sa isipan natin, yung mga sinasabing alam ko na yan. Probably, narinig mo lang, pero hindi mo pa alam. Magkaiba yung narinig at alam. Yan, kasi marami akong narinig, alam ko na yan. Narinig mo lang, baka ilang beses mo lang narinig. Probably, narinig mo o napanood mo sa YouTube. Di ba? Pero that doesn't mean napanood mo o narinig mo, alam mo na yun. Kasi kung alam mo na yun, ang tanong, tawag dito, ginamit mo ba? In-apply mo ba? Baka naman alam mo nga pero hindi mo in-apply. Yan. Alam nyo ba, sabi nga natututo tayo minsan sa pagkakamali natin. Kaya okay lang magkamali kasi mas lalo tayong natututo. Hindi ko naman sinabing sadyain mong magkamali. Yan. Kasi yung iba, pag nagkakamali, doon na sila parang nawawalan ng gana, di ba? Parang ang liit na ng tingin sa sarili nila. Normal naman, lahat tayo nagkakamali. Pero ang titignan mo doon, hindi yung pagkakamali mo. Ano yung lesson doon sa pagkakamali mo? Yan. Kaya nga sabi, continuous learning is necessary for a leader. Yan. Dapat as a leader, dapat patuloy tayo nag-aaral o natututo. Alam niyo kung bakit? Kasi as a leader, kailangan laging may bago kang iaahin. Tama ba ang Tagalog ko? Hain, yun. Nabubulol tuloy ako. May bago kang iaahin. Kasi kung laging adobo yung iaahin mo sa grupo mo, minsan nagsasawa, napagsasawaan, di ba? So, dapat meron laging bagong learnings na ibinabagsak ang isang leader. Kaya, tawag dito, kailangan ang leader dapat laging merong bagong itinuturo. Yan. So, dapat tayo rin nag-aaral. Sa akin, actually, I have books in the house na from time to time, sinisilip ko yan. Kasi kailangan matuto tayo Or probably, since high-tech naman na tayo guys, di ba? Marami tayong pwedeng panoorin sa YouTube, yan, mga motivational speaker, mga inspirational speaker. Hindi naman po bawal kasi natututo tayo doon. Okay? Next. What you can do, build your leadership skills. Kailangan meron ka. Yan. Ngayon kasi baka iniisip mo, bago lang ako, hindi naman ako leader. Tandaan nyo to guys ang leader kasi hindi ibig sabihin kailangan marami kang tao. Yan. Kahit iisa pa lang ang tao mo o ikaw mismo, sarili mo pa lang, kailangan mong i-lead yung sarili mo. Okay? Hindi ibig sabihin kailangan marami kang tao para tawagin kang leader. Yung ikaw pa lang, pwede ka nang tawaging leader. Kasi unang mo ngang ililid sarili mo. May isa kang tao, kung talagang leader ka,
madadala mo yung tao mo kahit nag-iisa yon sa magandang lugar. Yan, madadala mo yon. Next, product mastery. Yan, maraming may problema ng ganito. Yan, ang ganda-ganda ng produkto ng empowered consumerism. Yan, di ba? Yung iba kung magsalita, ang ganda ng produkto namin, pero hindi naman ginagamit. Hindi naman alam kung saan gagamitin. Yan. Kaya kanina, di ba, a while ago, katatapos lang ng tawag dito, yung kay Doc Butch. O, di ba? Virtual consultation with Doc Butch. Hindi ko alam kung nanonood ang karamihan sa inyo, pero napaka-importante po yun kasi nga, it pertains to our product. World-class products. Marami sa atin nakatingin lang sa kitaan. Di ba? As a businessman, kinakailangan alam mo yung ibinebenta mo. Yan, ang hirap kasi, meron kang tindahan na hindi mo alam kung ano yung ibinebenta mo. Hindi mo alam kung anong use nung ibinebenta mo. Di ba? Kung paano mo isi-share. Halimbawa, pag ganito ang tanong, ano ba yung produkto na kailangan mong ibigay sa kanya? O hindi naman reseta, di ba? Kasi hindi ka naman doktor. Ano yung kailangan mong i-share sa kanyang product? Ano ba yung magandang product para sa gantong karamdaman? Yan, kung minsan hindi ka nakakasagot. Bakit? Kasi hindi mo minamaster yung mga products natin. You have to master our products. Kasi mas madaling mag-share ng business pag pati products mo, alam mo kung ano yung pasikot-sikot, details ng product mo. Yan, lagi nating sinasabi yan, kinakailangan alam mo ang detalye ng bawat produkto na ibinebenta mo. Parang tindahan, may sari-sari store ka. Di ba lahat yan alam mo? Pati presyo niyan, memorize mo. At alam mo rin kung may kumupit o may kumuha sa benta mo. Di ba dapat alam mo yon? Dapat mahalin mo yung produkto mo. Ibig sabihin, kailangan saulado mo lahat. Kaya marami kasi akong nai-encounter, hindi nila saulado yung produkto or probably nakafocus lang sa mga iilang produkto natin. And dami nating produkto. O katulad nito, yung suot natin, anti-radiation. Di ba? O di ba may anti-radiation siya, tapos meron pang antibacterial. O, pag may kaaway ka, itapat mo lang yan. O, pag mukhang bakterya yung kaaway mo, itapat mo sa pagmumukha niya. Tama? So, ang ibig ko lang sabihin, kinakailangan alam mo ang detalye ng produkto na ibinebenta mo. Bakit? Kasi mas madaling ibenta ang produkto pag alam mo ang detalye. Okay? Next, speaking and listening. Yan. Okay, let me drink first ha. Okay lang ba? Speaking and listening. As a leader, you should know when to speak and when to listen. Hindi pwedeng ikaw lang yung dakdak ng dakdak. Hindi pwedeng ikaw lang yung nagsasalita. Ibig sabihin, alam mo kung kailan ka magsasalita at alam mo rin kung kailan ka makikinig. You know why? Meron din tayo kasing mga nasasakupan, probably, na may mas idea kaysa sayo. Mas may alam kaysa sayo. Yan. So, as a leader, you should know when to speak and you should know when to listen. Next, understanding people. As a leader, you should understand your people. Ibig sabihin ganito, bakit ba kuminsan, halimbawa, may pasaway kang nasasakupan, may pasaway kang business associate, di ba? Ngayon, pag-aaralan mo ngayon yon, paano mo siya tratuhin? Okay, paano mo ba tratatuhin ang isang bagay, isang nasasakupan natin? Katulad nito, probably lahat kayo may idea about farm. Yan. O tama, farm. Ano bang Tagalog ng farm? Okay? Okay. Bukid. Yan, bukid ba? Tama ba ako? Bukid. Yan, farm. Sa farm, ano yung mga nakikita natin? Kahayupan. Yan, mga hayop. Yan. Okay? Walang pagkakaiba yan sa inyo. Bakit? Kasi kayo hayop din katulad ko. Hayop din ako. Yun nga lang, di ba? Baka sabihin, nagmumura si Sir Bong. Hindi po. Napag-aralan ko yung elementary pa lang ako. Anong sabi? Human being is the highest form of animals. Kaya hayop din kayo. Hayop din ako. Sa farm may hayop. May baboy, may baka, may kambing, may manok. Usually, ganito yan. O, halimbawa, si Christian Enrile. Yan, nag-aalaga ng manok. Yan. Okay? Di ba usually, lalo na pag sabungero, di ba pag umaga yan, pag gising, nauuna na
hinihimas yung manok niya kesa sa asawa. Ayan, yung salig, ganyan yung mga kwento sa probinsya. Hihimasin yung manok, di ba? Di ba? Tok, 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 himas yan, tok, 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 tok. Pag umaga yan, nag-iingay. Gumaganon pa yan, di ba? Himas na, himas, himas. Question, ginagawa mo rin ba yon sa baboy mo? Pag umaga, hihimasin mo rin? Hindi, bakit? Kasi magkakaiba yon, magkakaiba ugali. Ang baboy, paliguan mo, damitan mo ng maganda. Pagkalingat mo, mamaya nasa putikan din. Tama? Bakit? Yun kasi yung nature niya. So, ganun din tayo. As a leader, alam mo kung paano mo pakikitunguhan ang isang nasasakupan mong tao. Kasi sabi nga nung kakilala kong psychologist, I don't know how accurate it is, okay? Halimbawa, nasa crowd ka raw, may mga 300 o mga 300 na tao. Sabi niya, most probably may mga 6 na pag-uugali nandoon. Halimbawa, yung 50 tao, ganito ugali. Yung 70, ganito ugali. Yung 80, ganito ugali. Yan. So, ibig sabihin ganito, doon sa grupo mo, marami dyan magkakaiba ng ugali. Hindi pwedeng yung ugali neto, yun din ang trato mo sa ugali neto. Halimbawa, yung ugali ng pasaway, iba yung trato mo doon. Yung ugali ng mabait, yung ugali ng tahimik, yung ugali ng masungit, yung ugali ng chismosa, yung ugali ng chismo, magkakaiba kung paano tratuhin. As a leader, you should understand that. Bakit pasaway ito? Alamin mo, baka may problema at alamin mo kung ano ugali neto. Naiintindihan mo ngayon kung minsan, bakit ganto ang kilos neto? Bakit ganto ang ipinapakita neto? Naiintindihan mo ngayon kasi leader ka, na pag-aaralan po yan. Okay? So, next. Persuasion. Yan. Ano ba ang persuasion? Persuasion, pag hindi nyo po alam yan, mahihirapan kayo sa second suasion, third suasion. Bakit? Persuasion pa lang yan. Ano ba ang persuasion? Pag sinabing persuasion, yan yung parang sa Tagalog, tama ba ako, nang iinganyo. Yan. Okay? Ikaw daw dapat meron kang ugali na marunong ka kasi leader ka di ba? Paano mo mailid tama ba Tagalog ko? Paano mailid ba o malilid o maiilid ang isang tao na wala kang persuasive powers? Yan, hindi naman kailangan sumubo ka ng bato, maging Darna ka, hindi ko sinabi yon. Dapat persuasive powers ka. Yan, kaya mo siyang ilid. Ibig sabihin, pag sinabi mo ito, susunod siya. Yan, yun yung tinatawag na leader. Okay, next. Learn from mentors. Napaka-importante na meron kang mentor. As a leader, kailangan din meron someone who will guide you. Meron nag-guide sa'yo. Kasi minsan nagkakamali tayo kasi feeling natin, alam na natin lahat, magaling ka na. Hindi porket matagal ka na sa negosyo, alam mo na lahat. Diyan papasok ngayon yung mentors. Yan, papasok ka, hahanap ka, someone who will guide you. Okay? Next, read. Anong ibig sabihin nun? Yeah. Sa mga oras na wala tayong ginagawa, bakante, why don't you read? Hindi naman sinabing mag-read ka sa libro lang. Baka sabihin, wala sir, wala akong pambili ng libro. Ang dami sa YouTube. Di ba? Pwede kayong mag-search dyan, anong mga topic na gusto mo. Kahit sa Facebook, meron yan Okay? May mga motivational speakers, inspirational speakers, may mga topic ko minsan na may makikita, ang dami ko nakikita sa Facebook noon. Ang dami mong mapupulot. Ibig sabihin, instead of kung ano-ano yung mga binabrowse mo na mga walang kwentang bagay, pati yung tawag dito, mga kwento ng may kwento pinapakialaman mo na hindi naman nakakatulong sa'yo, why don't you just read? Di ba? Ang daming pwedeng mga articles na pwedeng basahin na mas makakatulong sa atin, sa growth natin as a leader, sa growth natin as an individual, ang daming pwede. Kaya minsan, yung growth natin napaka-slow. Bakit? Kasi wala kang naririnig, wala kang binabasa na mga bagay na makakatulong sa growth mo. Yung mga usual siguro, mas marami ka pang oras sa mga bagay na hindi nakakatulong sa growth mo as an individual or as a leader. Yan. So, ibig sabihin, pag leader ka, dapat mas marami kang ganun Kasi you're leading people. Okay? Next, observe. Okay? As a leader, you should know when to observe, how to observe people. Ano yung nangyayari sa kapaligiran mo? Yan. Kaya minsan, probably yung iba, lalo na nung offline pa tayo, yan, minsan may nakakapansin sa akin, pumapasok ako sa seminar room, nasa likod ako.
Yan, nakaupo lang, nananahimik ako. Why? Because I observe people. Inoobserbahan ko ang bawat isa. The way they move, the way they talk. Yan. Kung ito ba yung mga taong talagang willing o determinadong matuto. Yan. You should know na mag-observe sa bawat kilos ng tao. Sa mga nasasakupan mo, sa grupo mo. I-observe mo ang bawat isa. Yan. I-observe mo ano ba itong ugali nito. Yan. Kasi kuminsan, nalalaman natin kung ito ay magtatagal. Di ba, as a leader ka, nalalaman mo kung isang business associate mo kung hanggang saan magtatagal. Bakit? Kasi observant ka. Ino-observe mo kung anong ginagawa nito. Yung ginagawa niya ba nakakatulong? O baka naman hindi nakakatulong yung ginagawa niya? Baka yun pa yung ginagawa niya, yun pa yung nakakadagdag. Bakit dumarating sa point na nadi-discourage na sila, na-frustrate na sila? Tama? So, as a leader, pag na-observe mo yon, alam mo ngayon kung ano yung gagawin mo. Alam mo ngayon kung ano ituturo mo sa kanila. Okay? Next, listen. Yan. Listen! Makinig ka. Hindi laging ikaw yung nagsasalita. Marami kasing ganyan eh. Ibig sabihin ganito, pag merong mga suggestion, dapat open ka sa ganon. You should know na makinig sa mga suggestion na yon. Baka mamaya, yung suggestion na yon, mas nakakatulong. Yan. Minsan kasi, may mga leader kasi akala nila, sila na yung bida. Sila alam na nila lahat. Hindi po. Dapat makinig ka rin. Baka mamaya, yung suggestion ng isa, yun pala yung mas higit na nakakatulong o makakatulong para mas mapabuti ang isang bagay. Okay? Next, practice learning by doing. Ibig sabihin, yung natututunan mo, kailangan pinapractice mo, ikaw mismo ang gumagawa. Hindi pwedeng, leader ka, itinuturo mo ito, hindi naman nakikita sa'yo. Kabaliktaran pa kuminsan yung nakikita. Kabaliktaran o opposite. Yan. Baka mamaya, mahilig ka kasing kumain ng pusit. Kaya ang ginagawa mo, opposite. Okay? Okay, coach and inspire. Bring out the best in your people. Hindi ko alam kung napapansin niyo or you're watching probably basketball games o anuman, mga football games. Nakikita niyo, napapansin niyo ba? Yung mga coach, minsan, nakakapagmura na. Minsan, naninigaw na. That doesn't mean itong mga coach na ito, personal nilang inilalabas yon. Yan. Ang ginagawa ng mga coach na to, as a coach, kailangan marunong kang maglabas yung potential ng sinasakupan mo. Minsan kasi, hindi lumalabas yon kasi hindi mo mailabas sa kanila. So as a leader, kuminsan kailangan mong pagalitan. Kuminsan kailangan mong, huwag mo namang 2x2, ha? Okay? May mga bagay na kailangan kang gawin para lumabas ang potential ng isang tao. Yan. Kasi nga, leader ka. Kumbaga, ipinagkatiwala nila yung sarili nila sa'yo as a leader. Yan. Ibig sabihin, as a leader, nakikita nila na madadala mo sa isang bagay na mas gaganda yung buhay nila. Yan. Tapos, kailangan marunong kang, you should know how to inspire them. Na kahit na maraming sangkaterbang rejection, okay, nawawalan sila ng gana, nawawala yung fire within them. Yung init ba, yung naglalagablab. Yan, na pagnanasa. Tama ba? Okay. Mali yata yung Tagalog ko. Okay? Kailangan lumabas yun sa kanila. Kasi kung hindi lumabas yun, doon dumarating ngayon yung bakit maraming nadi-discourage na. Bakit maraming na-frustrate na. Lalo pag dumating yung point na ang dami nang nakausap. Di ba? Minsan dumarating din tayo, kahit ako mismo. Okay, when I used to do the business o yung network marketing, yung talagang pag nag-imbita ka, halos lahat na nang nakausap mo negative, yan. Pangit na nga, negative pa yun, di ba? Nakakawalan ng gana kung ang sarap tusok-tusukin ng mga mata. Oo, yung ini-explainain mo ng business, di ba? Oo, di ba? Yung kumakating, hindi ka pinapansin. Di ba? Habang hindi ko alam kung na-experience yun na yun. Hindi ko alam kasi iba naman kasi ang naabutan nyo is online. Nung offline kasi, we used to, tawag dito, present the business through papers. Ngayon kasi, online na. Tama? So, na-experience ko to yung, alam mo yun, yung bibilog-bilugan mo sila sa harap.
Tapos hindi pa nakafocus dun sa sinishare mo, kung saan-saan tumitingin, 'di ba? Yung alam mo nang negative, 'di ba? Negative. Pwede namang sabing ayaw ko, pero hindi pa masabi. Oo, pero negative na nga. Alam mo 'yun? Hindi pinapansin. Ang dami mo nang sinabi, parang binabaliwala ka. Ang sarap pagtusok-tusukin ng mga mata ng gano'n, 'di ba? Pero as a leader, 'di ba? Kailangan marunong ka talagang i-handle yung mga ganong circumstances. So mapapansin nyo, ako, habang nanonood ko minsan ako ng mga games, ganyan, di ba, pinapansin ko yung coach, paano nila i-handle ang isang team. Yan, paano nila i-handle? Halimbawa, pag tawag dito, talunan na. Yan, doon lumalabas yung ugali ng isang coach eh. Yan, itong coach ba na to, talagang, tawag dito, relax ba siya? Yan, or nagmumura ba siya? Magkakaiba eh. Diba? Magkakaiba ang ugali ng mga coaches. May mga coaches na relax sila, pero when they talk, di ba, lumalabas yung galing ng isang tao. Pero there are coaches na, tawag dito, talagang maingay, sumisigaw, di ba? But that doesn't mean personalan yun. Minsan kasi sa atin, di ba, may mga tawag dito, may mga business associate tayo o mga uplines tayo. Yan, probably nakakarinig ka ng mga masasakit na salita. Minsan pinipersonal na natin. Ibig sabihin lang nun ko minsan, pinapalabas yung power within you. Kailangan lumabas yun eh. Minsan kasi hindi lumalabas sa atin yun. Kasi pinipersonal natin. Yan, so dapat as a leader, meron kang ganon. Kaya mong ilabas ang tawag dito, pag-uugali ng isang nasasakupan mo. Kaya mong ilabas kung ito ba ay potential, yung potential ng isang tao. Kaya mo bang ilabas sa kanya yon? Na kuminsan na kahit napakarami ng tao siyang nakausap na negative, mapapalabas mo ba na ikaw ipagpatuloy mo lang ito, lumaban ka lang, ipaglaban mo yung mga pangarap mo. Baka mamaya as a leader, ikaw pa yung nauuna na nawawalan ng gana. Paano mo malilid yung nasasakupan mo kung ikaw mismo nag-uumpisa sa'yo yung kahinaan? Yan. Kaya medyo mabigat ang responsibilidad ng isang leader. Okay? Next, challenge and create. Sabi nga dito, if you don't get out of the box, you've been raised, you won't understand how much bigger the world is. Diba? Can you improve the process by thinking outside the box? Ibig sabihin, hindi porket nakasanayan mo ng isang bagay, hanggang doon ka na lang. Ibig sabihin, lumabas ka sa kahon na yun. Yan. Baka ito kasi ang nakasanayan ko. Kaya parang habang dumadating yung lumilipas yung panahon, 'di ba? Wala nang improvement. Bakit? Kasi halimbawa, katulad nito, sample, nakasanayan kong gawin yung negosyo offline. Yan. Offline mong ginagawa. Nakasanayan mo ngayon yon. Tama? Ayaw mong labasan dahil ngayon, ang tawag dito, karamihan ginagawa ngayon negosyo is through online. Hindi ka makalabas doon ngayon. Bakit? Nasanay ka sa offline. Marami ako nakikita ganyan. Hindi pa nila ma-adapt kung ano yung ginagawa ngayon. Yan. So, ang daming mga bagay na pwede nating tawag dito, labasan. Di ba? Hindi porket nakaugalian, naging tradisyonal, nakasanayan. Yan, parang yung kwento ko doon sa yung kwento ko na yung isang pating, 'di ba? Ikinulong sa isang aquarium. Yan. So, nakasanayan niya yung lawak ng aquarium na 'yon. Paikot-ikot siya. Siyempre, the first time na ilagay siya doon, siyempre, nauuntog, nasasaktan, 'di ba? Hanggang dumating yung time na dahil nakasanayan na nung pating, yung aquarium na 'yon, alam niya na yung dimension ng aquarium, dumating yung point in time hindi na siya nauuntog, hindi na nababangga doon sa four sides of the aquarium. So tuwang-tuwa na siya. Ikot-ikot na siya, tuwang-tuwa siya hanggang mamaya nagti-TikTok na siya. O, 'di ba? Baby shark tuturut, ganoon na. Masaya na siya. Bakit? Kasi sanay na siya doon. Okay, ngayon, napansin ngayon ng mga, tawag dito, mga scientists, nakasanayan niya na, tinanggal ngayon yung aquarium. Pag tanggal ng aquarium, di ba? Normally, isipin mo, itong pating na to, di ba, talagang lalangoy ng mabilis, kaso hindi niya ginawa. Bakit? Natatakot siya, baka mauntog pa rin doon sa aquarium. It's made of glass. Tama? So ngayon, ang ginagawa niya, ikot ng ikot pa rin doon. Bakit? Nakasanayan niya yun. Di ba? Ganito lang talaga buhay namin. Di ba? Mahirap lang yung lolo't lola ko, walang nagawa, pinamana sa mga magulang ko, walang nagawa, yun din yung buhay ko ngayon. Yan, nakasanayan.
Kaya kung minsan, pag may mga bagong opportunity na naririnig, parang hindi matanggap. Kasi bakit? Yung process ng utak nila kung saan yung nakasanayan nila. Tama? O, ngayon, baka ganun yung buhay natin. Kung ano yung nakasanayan mo, hanggang doon ka na lang. Kaya minsan, hindi nag-i-improve yung buhay natin. Walang nagbabago. Bakit? Kasi hanggang doon ka na lang sa nakasanayan mo. Na minsan, may mga bagay na dumarating sa atin, just like empowered consumerism, just like network marketing, na pwedeng mag-improve yung buhay mo. Yun nga lang kasi hindi ka sanay, hindi mo nakalakihan, hindi nyo nakagawian, kaya ayaw mong subukan, ayaw mong ipagpatuloy. Pag nahirapan ka, umaayaw ka. Yan, kasi bakit? Nandun ka sa comfort zone nung dati mong ginagawa. Mas sanay ako dito eh. Yan, ngayon, pagpasok mo dito ngayon, hindi mo dito ka makakaranas ng sangkaterbang discouragement, sangkaterbang frustration. Di ba? Eh, hindi ka sanay doon. Usually, anong ginagawa? O normal, gagawin yan, lalabas na lang. Ayaw ko dito, hindi ako sanay. Yan. So, parang yung pating yun. Di ba? Nakasanay. Eh, wala na. Wala na tayong barriers, guys. Yan. You have to challenge your self and create. Parang ganito. Manny Pacquiao. Sample ha. Okay, si Manny Pacquiao, champion, magaling. Tawag ito, 8 World Division ba? Di ba? 8 Division World title lang hawak niya. O, di ba? Ilang beses nanalo. Tama? Pero when it comes nung kalaban niya si Margarito ng Mexico, di ba? 6-footer. Si Manny Pacquiao parang 5'6 lang yata si Manny Pacquiao. 5'6 yung height. Si Margarito 6'footer, 6'1 yata. Yun, sobrang tangkad. At yung reach niya, yung kamay niya, mas mahaba yung nare-reach niya. Samantalang si Manny Pacquiao, maikli. Tama? Pero ang question, bakit nanalo si Manny Pacquiao nung kinalaban niya si Margarito? Yan. Kasi si Manny Pacquiao, hindi niya tinignan yung barrier na yon. Challenge niya yung sarili niya. Ibig sabihin, hindi porket mas malaki ka sa akin, hindi porket mas mahaba yung galamay mo, kaya mo na akong talunin. Just like David and Goliath, di ba? Si David, according to science, something like 4 plus lang, wala pang 5. Si Goliath, according to science, nasa 9 feet. Oh, yun yung according sa science. Tama? Masyado malaki. Pero how come na natalo ni David si Goliath? Same thing with Manny Pacquiao. Paano niya natalo si Margarito? Yung challenge, sinalish niya yung sarili niya. Yung mere power na meron siya. Yung lakas na meron siya. Ibig sabihin, wala akong pakialam kung mas matangkad ka, wala akong pakialam kung mas malaki ka sa akin, pero gagamitin ko yung power ko. Dapat ganun tayo. Di ba? As a leader, wala kang pakialam kung anong pagsubok yung darating sa'yo. Di ba? Wala kang pakialam kung ano yung mararanasan mo along the way. Di ba? Ng grupo mo, ikaw individually. Bakit? Kailangan mo i-challenge yung sarili mo. Wala akong pakialam kung maraming tao, kasama ko man, kakilala ko, kaibigan ko, kamag-anak ko, ang mag-discourage sa akin. Wala akong pakialam. Ma-overcome ko ito. Kaya kong i-overcome lahat ng challenges na darating sa akin. Okay? Parang yung sa athlete, yung ano ba tawag doon, yung larong hurdles, 'di ba? Yung tatakbo sila sa track and field, tapos merong parang nakaharang na gano'n, 'di ba? Okay? Tatalunan mo, lulundagan mo 'yon. Yan. You have to challenge yourself na kaya mo. Yan. So minsan kaya hindi natin nararating yung gusto nating marating kasi hindi natin tina-challenge yung sarili natin. Bakit? Kasi may hangganan lang tayo. 'Di ba? Yung ibig sabihin, hanggang dito lang yung kaya ko. Yan. So, hindi mo na tina-challenge yung sarili mo kasi hanggang doon lang sa limit na inilagay mo sa sarili mo, yung alam mong kaya mo. Na hindi mo alam, mas mahihigitan mo pa pala yun kung challenge mo yung sarili mo. Pero a lot of us, hindi natin tina-challenge yung sarili natin. Hanggang doon, nag-i-stick lang tayo doon sa self-imposed natin na limitasyon. Yung ikaw mismo ang naglagay ng limit. Hindi naman ibang taong naglalagay niyan eh. Hindi naman kapitbahay mo eh. 'Di ba? Pag may nakausap tayo, dinidiscourage ka, dapat i-challenge mo yung sarili mo na wala kang pakialam kahit anong sabihin nila. Yun yung sinasabi na tanggalin mo yung barrier na yun. Because those are barriers. 'Di ba? Yun yung nilalagay nilang limit para sa'yo. Pero ikaw, hindi hanggang doon yung limit mo. Kaya mo pang lagpasan yon. Yun nga lang, nagpapa-apekto ka doon sa sinasabi nilang limitasyon. Siguro, yung limitasyon na yon para sa kanila, hindi para sa'yo.
Pero ikaw, ina-accept mo yun. Inaari mo yun. Kung anong sinabi nila, yun na rin ang inilalagay mo sa sarili mo na limitasyon. Yan, you have to challenge yourself na kahit anong dumating na bagyo, yan, di ba sabi nga sa character, kahit anong dumating na bagyo, kaya mong i-withstand. Why? Kasi there's a power within you. Yan, yung potential mo na kayang i-overcome yung mga ganoong bagay. Okay? So, painom ulit dahil ako ay natutuyuan na. Ang sarap uminom. Yan. So, do hope may natututunan kayo, guys, ha? Okay? So, hindi po ako magtatapos sa training natin without, tawag dito, alam nyo na, tradisyon, di ba? Tradisyon ng kwento. Yan. So, ito yung kwento ko now. May, tawag dito, may maglolo. Yan. Itong maglolo na ito, mangingisda. Okay? So, one time, pumalaot sila. Pumalaot. Ngayon, nung iniumang na ng lolo yung pamingwit niya, okay? So, may kumagat. May tawag dito, may kumagat doon sa bait. Okay? Pag-angat ng lolo, napakalaking isda. Okay? Kinuha ng lolo yung isda at ibinilik doon sa dagat. Nagulat yung apo ngayon. Sabi niya, bakit kaya si lolo inagis ang laki-laking isda? Okay, so nasumubok ulit yung lolo, naglagay ng pain, niumang yung pamingwit, may kumagat, paghatak niya paangat na ganun, maliit na isda. Tuwang-tuwa ngayon lolo. Kinuha yung isda, nilagay sa timba, tapos sabi niya doon sa apo niya, tara na apo, uwi na tayo. So ito na, pagdating sa bahay, iniluluto na ng lolo yung isda. So, habang iniluluto niya na kumakanta pa, itong apo niya dumating. Sabi niya, lolo, may tatanong po ako sa iyo. Sabi niya, kanina, nung umang mo ng pamingwit, may malaking isda na. Lolo, bakit inihagis mo pa at binalik sa dagat? Sabi niya, nung maliit na isda yung nakuha mo, tuwang-tuwa ka pa, kumakanta ka pa. Ngayon, habang niluluto mo, tuwang-tuwa ka at kumakanta. Sabi naman ng lolo, apo, kasi pag kinuha ko yung malaking isda, hindi kasya sa kawali natin, napakalit ng kawali natin. Kaya natuwa ako dito sa maliit na isda kasi ito lang yung kasya sa kawali natin. Okay? Anong lesson? Anong lesson? Yung kawali natin, baka maliit. May opportunity tayo, di ba? Ang empowered consumerism, may malaking isda na ipinapamahagi sa bawat isa. Ang problema ikaw, yung kawali mo ba, kasya ba yung isda na ipinapamahagi ng empowered consumerism? O baka naman napakaliit lang ng kawali mo? Kaya minsan, ang isang opportunity, di ba? May malaking opportunity, hindi natin hindi natin tinitake advantage. Bakit? Kasi nga, masyado kang nalalakihan. Maliit lang yung kawali mo. So lesson, lakihan natin yung kawali natin. Lawakan natin. Yung programa ng utak natin, lawakan natin. Baka yung barrier dito, di ba yung nakasanayan mo, maliit lang. Kaya minsan, hirap na hirap ka na tawag dito na mag-improve yung buhay mo kasi nga may problema rito. Walang pagkakaiba yan sa isang personal computer. Di ba? Hopefully may idea kayo about personal computer. Sa personal computer, just correct me if I'm wrong. Paano nyo nga pala ako mako-correct? Okay, sa comment na lang ha. O parang ganito. Okay? Sa personal computer, may tinatawag tayong ano bang tawag dito? CPU. Yan. Central Processing Unit. Okay? Tapos may screen. Yan. Ibig sabihin, yung screen, yun yung buhay natin. Yan. Yung CPU, Central Processing Unit, yun yung mind natin. Okay? Ibig sabihin, walang ilalabas yung screen na hindi nakaprogram sa CPU. Naiintindihan nyo? Posible namang may lumabas dyan na wala talaga sa programa ng CPU. Tama? So, ibig sabihin ganito yan. Wala kang ipapamuhay na hindi nakaprograma sa utak mo. Kaya ka nahihirapan kasi inisip mo ng mahirap. Kaya hindi nagbabago buhay mo kasi ang iniisip mo, hindi magbabago buhay mo. Gets nyo? Kaya ka naghihirap ngayon kasi ang iniisip mo, mahirap ka lang. Kaya mag-ingat kayo kung ano ang ilalagay nyo sa programa nyo.
O halimbawa, ganito, karamihan ng ginagamit na programa ngayon, Windows 10. Tama ba ako? O, hindi ko makita yung sagot nyo. Okay? Sa comment lang yan. Okay? Di ba? Windows 10. Ngayon, huwag kang magtataka, bakit yung prospect mo, yung kausap mo, kahit anong paliwanag mo, hindi ka naintindihan. Alam bakit? Ito lang isipin nyo. Baka yung programa niya obsolete na. Windows 10 ka, siya naka-DOS pa. Di ba? Ang sarap tusukin ng mga mata ng ganun. Hindi sila nagbabago ng programa. Kaya imbis na mainis ka, imbis na magalit ka, intindihin mo, ang isipin mo, baka yung programa ng utak niya, hindi niya pa napapalitan. O baka naman, pareho kayo ng programa Windows 10, yun nga lang, marami ng virus yung utak niya o yung programa niya. Di ba? Kahit anong ganda ng programa mo, kahit anong ganda ng computer mo, kahit pinakamahal na computer yan, kung puno yan ng virus, hindi lalabas yung ganda. Nagigets nyo? So, ibig sabihin ganun. Minsan may opportunity na maganda no dumarating sa atin. Ang problema nga lang, dito, baka may virus. Panay negative ang iniisip. Ano mga negative? Hindi ko kaya, ganito lang talaga kami, hindi para sa akin to, mahirap to. Those are negative. Kaya hindi mo magawa yung gusto mo. Kasi sa una pa lang na programa, mali na. Yan. So anong kailangan mong gawin? Siguro, ano bang tawag doon? Reformat ba? Or probably, kung hindi reformat, palitan mo yung programa. Baguhin mo yung programa. Kuha ka o bili ka na lang ng bagong programa. Baka doon ang problema. Okay? So, guys, ingat tayo sa ilalagay natin dito. Okay? Actually, yung pagbabago ng buhay natin, wala sa ibang tao yan. Hindi yan nakasalalay sa amin. Hindi yan nakasalalay sa bawat isa. Nakasalalay sa'yo. Oo, tama. Sa'yo. Hindi sa akin. Sa'yo. Kaya, pag ikaw, nagbago ang buhay mo one time, kami, na mga, uy, nasa langit na ba ako? Okay, nagulat pa ako. Okay? Pag one time, kala ko nandun ako sa Aurora Borealis, ha? Okay. One time, halimbawa ikaw ay naging successful. Tanda mo to kapatid, wala akong hihingin kahit katiting na credit doon. Hindi ko sasabihin na dahil sa akin naging successful ka. Naging successful ka dahil decision mo yun. Kasi kahit araw-arawin kitang turuan, araw-arawin kitang mentoran, kung hindi mo gagawin yung part mo, useless lang ako. Yan. So, hopefully mga kaibigan, mga kapatid, yung topic ko tonight ay makatulong sa bawat isa sa inyo. Yan. So, marami pa pong mga pagkakataon na pwede kayong makapakinig ng mga bagay na pwedeng mas mag-improve pa yung mga leadership skills nyo. Guys, huwag po kayong hihinto. Yan. Importante, nasa progressive form kayo. Pag sinabing progressive form, di ba sabi ko nga, ang learning is a non-stop process. Again, guys, maraming salamat sa mga viewers natin na nag-antabay sa training natin tonight. Do hope, huwag kayong magsasawa at patuloy kami na naririto kasama ng buong training team, ang mga Vice President at ang Board of Directors na patuloy na mag-guide sa bawat isa sa inyo. Again, this is Bong Aspirin, Training Specialist of Empowered Consumer, saying, good morning and God bless. Puso para sa inyo.